Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that. Alright, so magandang gabi po sa atin. Muli po tayong magkakaroon ng daily words of encouragement. As we start, let's pray. Dakilang Diyos, salamat po muli na meron kaming daily words of encouragement. Patuloy na matuto kami ng iyong salita upang kami po maging malapit sa inyo. Patawad po sa kasalanan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ang ating text po nasa Mark chapter 8 na po tayo, verses 1 to 10. Sabi ng Biblia, in those days, the multitude being great and having nothing to eat, Jesus called his disciples unto him and saith unto them, verse number 2, I have compassion on the multitude because they have now been with me 3 days and have nothing to eat. And if I send them away fasting to their own houses, they will faint by the way, for divers of them came from far. And his disciples answered him, from whence can a man satisfy these men with bread here in the wilderness? He asked them, how many loaves have ye? And they said, 7. So, iba po itong account doon sa 5 loaves and 2 fishes. Ito po ay merong 7 loaves naman. At 4,000 ang pinakain po dito. Doon po sa 5 loaves, 2 fishes ay 5,000. Tuloy po natin. 7 loaves and gave thanks and brake and gave to his disciples to set before them. And they did set them before the people. And they had a few small fishes, and he blessed and commanded to set them also before them. So they did eat and were filled and took up of the broken meat that was left 7 basket po dito. Doon ay 12 basket. And they that have eaten were about 4,000. And he sent them away, and straightway he entered into the ship with his disciples and came into the parts of Dalmanuta. Okay? So, iniisip ko po kung uulitin ko ito kasi sabi ko, feeding of the 5,000, tapos naman na. Pero dahil sinusundan ko po yung mga pangyayari dito sa Mark, 7 po nung kahapon, 8 na ngayon, alright? Ito naman po yung next event. Meron na noong ganito Sabi ko, feeding of the 5,000. Pero 4,000 naman po dito. And iba naman po yung outline, na binigay ng Panginoon. Kaya, sabi ko, i-share ko na lang. Alright? So, tingnan po natin. Yung compassion po dito, compassion, sympathy, to pity. Yan po ang ibig sabihin. Yung faint naman po ekluo sa Greek, weaken. Kasi sabi ng Panginoon ay kung uuwi ang mga ito kasi 3 days na silang nasa akin and have nothing to eat, sabi sa verse, so wala silang makain. If I send them away fasting on their own houses, they will faint. Manghihina lang sila, ma-exhaust sila, sabi ng Biblia. Kaya, sabi ng mga disciple niya, paano natin isa-satisfy ito? Itong karaming ganito with bread hill in the wilderness. Wala namang faktorya ng pagkain dito. Walang store, walang karinderya. Pero yung satisfy po dyan is chortazo sa Greek field. Ibig sabihin, supply food in abundance. Paano natin isusupply ang food na ito? Ang mga taong ito, food in abundance na sapat. At dyan po pumasok ang ating Panginoong Jesucristo. Una, the multitude being very great
and have nothing to eat. Wala po silang makain, mga kapatid. Kaya sabi ko dyan, Jesus Christ is always looking for the needs of people and He is willing to help them in any way. Diba? So lagi po ang Panginoon, hinahanap niya yung mga pangangailangan ng tao at siya po ay willing para tulungan po sila in any way. Eh ang naisip ng mga disciple po dito, pauwiin na lang yung mga 4,000 na yan Pero sabi ng Panginoon, hindi. Okay? So, kundi, ang Panginoon, He looks for their needs and He is willing to help them all. Kaya nga po na-feed Can you imagine ho? Kaya bakit? Sapagkat merong compassion ang Diyos sa mga multitude, sabi ng Biblia. I have compassion on the multitude. Wala silang makain Kaya alam niyo po, bilang isang naglilingkod sa Diyos, tayo pong sumusunod sa Diyos, imposible po tayo ay gutumin ng Panginoon. Hindi po tayo gugutumin ng Diyos. Basta tayo po ay tapat na naglilingkod sa Kanya. Sabi nga ni Hari David, ako, naging youth ako naging bata ako, tapos ngayon matanda na ako, sabi niya. Alright, sinasabi po niya yung matanda siya. Ngayon matanda na ako, pero hindi pa ako nakakita ng isang righteous na tao na namamalimos ng tinapay at naiwanan. Wala pa. Kasi, alam ng Diyos kung wala ka nang makakain, wala ka nang maisasaing. So, ang Diyos po ay on time. Marami po akong naringgang mga pastors at preachers na ganyan. And even mga members na wala na silang isasaing, kinabukasan, pero ang Diyos on time na nagpadala ng pagkain. Naalala ko si Elijah, ang Diyos ginamit pa nga yung raven para pakainin si Elijah. Doon sa kuweba ba yun? Diba? So, kaya alam niyo po, meron at meron. Sabi nga ng Panginoon, yung mga fowls of the air, walang nag-aasikaso sa kanila, wala nga sila nagluluto para sa kanila, pero kumakain sila, busog na busog. Lalo na tayo, anak ng Diyos pa. Special creation of God tayo sa mga ibon, di ba? So, kaya He is looking for our needs. And He is willing to help all our needs, mga kapatid. God is there. Pangalawa, Jesus had compassion on the multitude because they had been with me in 3 days. With me in 3 days, sabi ng Biblia. Okay? And then, sabi sa Lamentations 3:22, it is the Lord's mercies that we are not consumed because His compassion fail not. Hindi po nagpapalya. Hindi po nag-fail ang compassion ng Panginoon sa atin. Alright? So, kaya sabi ko dyan, you can lean on and trust in God's compassion because it fails not. Meron nga kanta na sabi doon, anong tawag doon, yung kanta na yung hindi siya nag-fail, di ba? Anong kanta yun, Ira? Yung hindi siya nag-fail Nakalimutan ko po yung title. Pero ang Diyos hindi nag-fail. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail because Jesus never fails. Hindi siya nag-fail Hindi po pumapalpak ang Diyos. Ang tao maraming beses nag-fail. Yung invention ng tao nag-fail, di ba? Yung exam nag-fail. Alright, yung mga board exam nag-fail, bumabagsak. And kahit maraming bagay sa lupang ito na nag-fail. Pero kailanman ang Diyos, because of His compassion, sabi sa Lamentations 3:22, hindi nag-fail. Tingnan niyo po yung mga yung ating solar system, di ba? So nakalutang lang po ang mga planeta. Sabi nila because of the gravity. Hindi po. Tingnan niyo ang Bible, God controls it. God command it that way. Kaya nakahang. So hindi siya nag-fail. Kahit umiikot po yung yung earth, di ba? Yung itong mundo. Pero hindi po nagbabound yung tubig dito. Hindi po tumitila po ng tubig sa kalupaan. Kasi tignan niyo po, punuin mo yung balde ng tubig, tapos sinikot mo, matatapon. Bakit ang mundo umiikot?
Oho, umiikot yan. Pero bakit yung tubig sa dagat hindi tumitilapon dito sa kalupaan? Why? Sabi nila because of gravity. Hindi. Tignan mo sa Biblia, because God commanded those, the sea, na dyan lang kayo. Merong boundary. Oho. So yung mga planeta, nakalutang lang yan. Alam niyo po ba, sabi nga yung Earth, ito, pagka daw mas malapit ng inch, sabi isang inch lang doon sa sa ang lapit sa sun, napakainit. Pero sabi nung yung article, mas malayo ng inch din yung Earth, napakalamig naman. Kaya alam niyo po, nakatalagang yung distance niya ay tama lang para sa atin. Oho, bakit? His compassion fail not eh. Akalain nyo kung may asteroid ba yan? Pumunta dito? O kaya naman nagkabunggo-bungguan yung mga planeta? Bakit ang ayos-ayos? Why? Because His compassions fail not, mga kapatid. He is in control. Meron pang kanta na God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Trust the heart of God. Why? Because His compassion fail not, mga kapatid. You can lean on and trust in God's compassion because it fails not. Napakaganda po. Compassion is the affection of God to us. His love. Alright? Katulad ng mensahe namin kaninang hapon dito is yung loving kindness ng Panginoon. Oho, talagang napakalawak, napakarami. Abundant, para sa atin. Panghuli po, Jesus fed the 4,000 with only 7 loaves and few small fishes, sabi ng Biblia. Diba? So I'm saying, sabi ko dyan, Jesus always work in a miraculous way. He can make a way out of no way. So yung way ng mga disciple, pauwi na lang to. Kasi ang dami, 4,000 Iba pa po yung 5,000 Pero sabi ng Panginoon, hindi. Kaya sabi dito sa verse number 7, He blessed, sabi ng Panginoon, and commanded to set them also before them, sabi ng Biblia. At alam niyo po ang Panginoon, blines niya po yan at nakakasya. 7 basket naman po, left 7 baskets naman po dito. Kaya miraculously, alam niyo po, our God that we are serving, whom we are serving, is a miraculous God. He can make a way out of no way. Sabi ng mga disciple, paano natin pakakainin to? 7 loaves lang to, a few small fishes, sabi dyan. Pero ang Diyos po, gumawa ng pamamaraan. Miraculously. Kaya alam niyo po, bilang isang nananampalataya at sumusunod sa ating Panginoon, you will experience God's miracle if you continue to follow Him. 3 days ito, sumusunod sila sa Panginoon. At ang Panginoon po ay gumawa ng miracle. Mamimiss po natin yung miracle ng Diyos pag tayo po ay titigil sa pagsunod sa Kanya. Mamimiss po natin yung miracle ng Diyos pag tayo po ay nag-quit, nag-backslide. Marami pa pong miracles ang gustong ipakita ng Diyos sa atin pag nagpatuloy po tayo. Marami po. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa ating paglilingkod. Panghuli po sa ating principles of the day, sabi ko dyan, God's blessing is satisfying. Masasatisfy ka talaga. Katulad ng sabi ng mga apostles, paano natin, or disciples, paano natin isasatisfy ito? Pauwiin na. Pero ang Diyos blines na, di ba? Yung 7 loaves and few small fishes, and they were satisfied. God's blessing is satisfying. Pangalawa, keep trusting because He is so loving. Compassion fail not. Tiwala lang po tayo sa Panginoon because He is so loving. Okay, so ang Diyos natin ay napakabuting Diyos, napakabait na Diyos, maunawain Diyos, loving and caring God. Ano po sa atin? Doon lang po tayo sa Kanya. Huwag po tayong aalis sa Kanyang kalooban. Huwag po tayong aalis sa church. Sa ministry natin ay pinagkatiwala ng Panginoon, at makikita mo ang love, compassion, at yung miracle ng Panginoon. And you will be satisfied. At sasabihin mo, buti na lang, nagpatuloy ako. Tayo po manalangin, dakilang Diyos, salamat sa inyong salita na amin natutunan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, ang mga nakikinig, ingatan niyo po sila sa kanilang mga
gagawin pa, Panginoon, bukas. Ganun din po ang kanilang pamilya, mga anak na pupunta sa eskwelahan. Ingatan niyo po sila. At naway, patuloy na magamit niyo po kami in witnessing the gospel to others, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, na patuloy mag-invite kami ng mga tao sa amin pong worship services. Kayo po ang maitaas. Pinupuri ka namin. In Jesus' name I pray. Amen. So magandang gabi po sa ating lahat. Yan po ang ating daily words of encouragement. At praise the Lord ay nasa na po tayo nakaabot na po tayo ng 123 episode. I hope na natututo po tayo. God bless po. And magandang gabi, Brother Clyde, Brother Janelle, hello, Brother Gerald, and Pastor Sam. Magandang gabi po. Ang Diyos po ay patuloy na magpala sa lahat po ng nakikinig sa ating lahat. Let's just pray for one another at tuloy-tuloy lang po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. God bless po.